ang tingnan po natin ay ang turo ng Islam. Yun po yung mensahe namin sa mga kababayan naming non-Muslim na wag niyo pong i-judge yung kami mga Muslim o kaya ang Islam, wag niyo pong i-judge sa pamamagitan ng mga masasama na nakikita o kaya naririnig ninyo. So, wag niyo po kaming ibase doon sa mga masasamang mga tao. Radikalismo ng mga tao. Kasi hindi na po yun makatarungan. Ang kasalanan ni Juan ay hindi kailanman magiging kasalanan ni Pedro. Kasi pare-pareho tayo, mapa-Muslim, mapa-Kristiyano, at in fact, wag lang kayo ma-offend. Oo, totoo. Kung titingnan natin yung mga presuhan, mga kalabuso, mga jail, di hamak na mas marami doon non-Muslim, Christian, kaysa sa Muslim, di ba? So, ang gusto ko lang iparating sa inyo, katulad nyo din, nagkakamali din yung iba sa amin. Tingnan niyo po ang Islam sa pamamagitan ng totoong turo nito. Tingnan niyo po ang Islam sa pamamagitan ng mga totoong mga Muslim na nagsasabuhay sa totoong diwa ng pagiging Muslim. Ang diwa ng pagiging Muslim ay ang pagsuko, pagtalima, pagsunod, pagpapasailalim sa kautusan, kagustuhan ng Diyos. Opo, yung... Di ba may Sa babae. Sa babae. O yung sa babae. O ano ba functions nila? Ganun? Okay. Sa amin kasi, sa amin sa pananampalatayang Islam, napakahalaga sa amin ang babae. Napakamahal sa amin. Higit pa yan sa perlas, higit pa yan sa gold. Ikaw bro, kung may gold ka, ipapakita mo ba yan o i-display mo ba yan dyan? Siyempre hindi. Itatago mo yan. Itatago mo yan kasi mahal yan sa'yo eh. So ganing kami mga Muslim. Mahalaga sa amin ang mga babae, kaya balot na balot yung mga babae sa amin. Ayaw naming ma-expose. Kasi ang kagandahan sa turo ng Islam, ang kagandahan ng babae ay hindi yan sinishare. Hindi parang Facebook na share, meron pang public na. Hindi. Para lang talaga yan sa asawa. Para yan sa asawa. Hindi para i-expose o kaya i-ano. So yan po yung sa Islam. At saka kung sino bang hindi nakakakilala kay Virgin Mary na ina ni Jesus Christ. So yan ang pinapamarisan ng mga kababaihan sa amin. Kasi sa amin, napakadakilang babae nitong si Virgin Mary, si ina ni Jesus Christ na si Maryam. Maryam po ang pangalan niya sa amin. In fact, sa Quran, mayroong surah na ang kanya pangalan ay Surat Maryam. Maria po yun, Virgin Mary. Sa Biblia, walang nabanggit na surah o kaya kabanata o kaya chapter na nagngangalang Mary. Wala. Pero sa amin, sa Quran, meron. So, sa amin, ang mga mabubuting babae, pinapamarisan ng mga nagpapakabuti sa amin. Tulad ni Virgin Mary, kung ina ni Isa o kay Jesus Christ, kung papaano niya binalot yung kanyang sarili, ganon din po yung mga kababaihan sa amin. So, yun po yung, at mayroong mga verses, mga kumbaga pahapyo lamang yung nakasagutan. So, yun yung sa mga kababaihan. Ito naman sa ito, actually, ito ay ada, kumbaga nakasanayan lamang ito ng mga Arabo. Mga wala itong kinalaman sa gaya ng sabi ni ate na ano bang niyan, kumbaga What's the symbol? Yes, ano bang sinisimbolize ng niyan? Kapag nagsuot ka ba niyan, ay banal ka na ba? O ano pa? No, walang ganyan na kapag nagsuot ka nito, ay banal ka na o kaya ikaw na ay maalam sa Islam. No, wala pong ganyan. Sa bagkos ito ay lamang ito, o kaya nakasanayan ng mga Arabo. Mayroon silang kasuotan na ganito. Bakit ko sinuot? Kasi dito sa Pinas, kapag nakita natin ito, parang kumbaga ay na-aware na ba kayo na ito ay Muslim. Pero hindi siya symbol na Muslim. Kapag nagsuot ka nito ay Muslim ka na. Kasi mayroon din nagsusuot nito pero hindi naman mga Muslim.
Si Santo Papa, mayroon namang suot siya Oo, ganito. oo. Pero hindi naman siya Muslim, di ba? Oo. Pero pwede nyo po yung suotin anytime. Yes, of course. Pwede. Mm. Oo. Ito po, hindi ibig sabihin pag nakapunta ka na sa Mecca Yes. o sa ano, pwede ka na magsuot. Hindi ganyan. Kaya kapag nagpunta ka ng Mecca, obligado na magsuot ka nito. Walang ganyan, hindi pong ganyan. Bay, nasa sayo lang. Suotin mo, wag mo lang akalain, wag mo lang isipin na ito ay kumbaga sinisimbolize na kapag nagsuot ka nito ay banal ka na o kaya mayroong katuruan ng propeta na ito ay nagkakaroon ka dito ng kumbaga ay natatanging ajar o kaya reward. Wala pong ganun. Nasa iyo lang kung magsusuot ka ng ganito o hindi. Pero yung ano sir, Pero ito, hindi nito itatanong. Ito, meron talagang kinalaman sa pananampalataya. Ito yung totoong mayroong kumbaga ay kinalaman sa pananampalataya namin. Kasi ito ay sunna o kay katuruan ng mga propeta. Higit lalo kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa mga propeta, hinahayaan nilang humaba yung kanilang mga balbas. So kami mga Muslim, ang pinapamarisan namin ay yung mga mabubuti mga tao. Tulad ng mga propeta, hindi po yung nagpapabutas ng mga biring dito, kaya yung ilong dito, yung iba pa yan. Hindi po namin pinapamarisan yan. Kasi ang karapat dapat na pamarisan, gawing modelo ay yung mabuting tao. So, sa mundong ito, walang mas bubuti pa sa mga propeta kasi kaya nga sila pinadala, kaya nga sila ginawang sugo propeta kasi sila na yung pinakamabuti sa mga tao. So sila yung pinapamarisan namin ng mga Muslim. Kung paano sila nagdadasal, yung nakikita ninyo, although yung iba nangungutya, nagtutuwad daw, pero hindi yun pagtuwad. Pagpapatira pa yun. At walay pa maagi nga maghapa ka nga dili ka makatuwad. Makatuwag jud ka pero dito pagtuwad. Hindi yung pagtuwad. Pagpapatira pa yun. Ang pinakarespetadong parte ng yung katawan ay ibinababa mo sa pinakamababa bilang pagpapakita ng sukdulang pagpapakumbaba sa tagapaglikha. Ganun po namin siya sinasampa. Okay. At sa Biblia, mayroon po yan ng mga propeta, sila yung nagpapatira pa. Maging si Jesus Christ na sa Mateo na siya ay nagpatira pa. Nagpatira pa siya sa Diyos at yun na siya Allah. So, yun po yung paniniwala namin. So, yan pong balbas nyo, pinapatubo nyo po yan simula nung maliit kayo o na... Kusa lang itong tumubo. Pag kusa lang, umbagay nature na tumubo, hayaan lang namin. Hahayaan lang namin yan. Kaya namin ito hinahayaan magpahaba dahil ito ay katuruan ng Propeta Muhammad. At kahit tawagin pa kami mga kambing o kaya ganito, kutsain kami, hindi po namin ito isusuko kasi kami, kumbaga mga firm kami sa pagsasabuhay sa katuruan ng propeta. Pero may mga Muslim naman sir na walang balbas. Kasi yan, meron kasi mga tao na nature na nawala silang balbas. So hindi naman ino-oblige yung tao na kailangan mo magkaroon ng balbas, kailangan magpatubo ko ng balbas, kailangan bumili ka ng mga na no, hindi ino-oblige. Pero kung may nature yung tao na may balbas, ay tinuturo sa amin na ito ay hayaang humaba. Pero yung biguti po, iba po kasi yung biguti sa balbas. Yung biguti ay inaanuhan namin yan, binabawasan namin yan. So, kahit na kinukutya kami sa balbas na ito, napaka-proud po kami. Kasi kahit pa man yung mga propeta na kahit pa man sa inyo mga Kristiyano, kumikilala din kayo sa mga propeta like si Musa, si Moises, di ba? Sila Abraham, sila Noah, sila ang mga propeta ay mayroong mga balbas. So, hindi po namin ito kinakahiya o kaya pa man. Imam, doon pa ako sa Marawi, I was there for quite mga number of years. So, nakita ko doon nga, yung policy, yung paagi nila during kanang noon time ba? Yes. Di ba? Yun? May
Allahu Akbar. What Yes, is calling that? to prayer. Yes. Could you give us the idea? Good. Very good question. So, kami mga Muslim, meron kaming pagdarasal na obligado sa amin. Kabilang sa mga pagdarasal namin na inuobligahan kami dito. Yung 5 beses na pagdarasal, obligatory prayer sa loob ng isang araw. 5 beses po yan. Depende po kasi ito sa takbo ng araw. So, minsan, alas 4, 4:15, 4:30 AM. So, yan yung tinatawag na Salatu Al-Fajr. Pangalawang prayer namin na obligatory ay sa tanghali. Okay? Minsan before 12, minsan din naman after 12 kasi depende nga sa araw. Depende sa takbo ng araw. Sa alas 3, minsan 3:15, 3:16, depende sa takbo din ng araw. Sa pang-apat, yung Salatul Maghrib, ito yung paglubog ng araw. Yung hapon na, paglubog ng araw. Pang-5 ay minsan alas 7, 7:15, 7:30 minsan. So, depende sa araw yan. So, yun ang 5 beses na pagdarasal namin. Sa bawat pagdarasal na ito ay mayroong tinatawag na adhan. Ang ibig sabihin ng adhan ay calling to prayer. Kung kayo mga Kristiyano, mayroong tinatawag na kampana, di ba? Kampana sa inyo. Kami, mayroon kaming tinatawag na adhan, calling to prayer. Sasabihin ng muadhin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si Allah ay pinakadakila, si Allah ay pinakadakila. Ashhadu an la ilaha illallah. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ako ay sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo at propeta ni Allah. Hayya 'ala salah. Halina sa sala, halina sa pagdarasal. Halina sa pagdarasal. Hayya 'alal falah. Halina sa tagumpay. Halina sa tagumpay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si Allah ay pinakadakila, si Allah ay pinakadakila. La ilaha illallah, walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban si Allah. Yan po yung ibig sabihin ng adhan, calling to prayer. So, yun po yung na kapag marinig po ninyo yun, oras na ng pagdarasal ng mga Muslim. So, aware na po kayo. So, yun po yung Dito sa atin sa Ormoc, kung sa maimong ikasulti imam, may tungod din sa sitwasyon ninyo nga sa itong mga Muslim community nga doon naman tayo mga churches, no? O sa maimong kanang ikasulti gid Okay. parte sa inyong side. Okay. Okay, so sa amin, ang masasabi ko lang, ang tingnan po natin ay ang turo ng Islam. Yun po yung mensahe namin sa mga kababayan naming non-Muslim na wag niyo pong i-judge yung kami mga Muslim o kaya ang Islam, wag niyo pong i-judge sa pamamagitan ng mga masasama na nakikita o kaya naririnig ninyo. So, wag niyo po kaming ibase doon sa mga masasamang mga tao, radikalismo ng mga tao. Kasi hindi na po yun makatarungan. Ang kasalanan ni Juan ay hindi kailanman magiging kasalanan ni Pedro. Aralin niyo po, alamin niyo po yung totoong Islam sa pamamagitan ng turo nito, huwag sa pamamagitan ng mga tao. Kasi kami, nagkakamali din kami. So, hindi namin ma-aprobahan, may gagaranti na lahat ng kinikilos namin ay Islamiko. Kasi mga tao din kami, nagkakasala, nagkakamali. Pero ang may gagaranti namin, kung Islam, kung totoong Islam, ayon sa turo nito, kung totoong Islam ang pag-aaralan ninyo, may gagaranti namin na kung darating sa inyo ang gabay ng tagapaglikha na si Allah, ay mauunawaan po ninyo ang Islam. Katulad halimbawa, ikaw bro, halimbawa, hindi ka pa nakatikim ng mangga, ipagpalagay natin. So, mayroong mangga na napakaganda yung pagkahinog, di ba? Yung isa,
ay bulok na mangga, saan ka titikim, bro? Yung sa maganda. Sa maganda, siyempre. Hindi na yun, ano, sa maganda. Kasi kapag ang mabuting mangga, yung magandang pagkahinog, yung titikman mo, ano yung masasabi mo? Wow, ang sarap pala ng mangga. Pero isipin mo, bro, kung ang bulok na mangga yung titikman mo, ano masasabi mo? Ayoko ng mangga. Hindi pala matamis yung, hindi pala masarap yung mangga. So, ganun din po sa pagkilatis. Kasi, pare-pareho tayo, mapa-Muslim, mapa-Kristiyano, at in fact, wag lang kayo ma-offend. Oo. Ha? No. Oo, totoo. Kung titingnan natin, yung mga presuhan, mga kalabuso, mga jail, di hamak na mas marami doon, non-Muslim, Christian, kaysa sa Muslim, di ba? So, ang gusto ko lang iparating sa inyo, katulad nyo din, nagkakamali din yung iba sa amin. Tingnan niyo po ang Islam sa pamamagitan ng totoong turo nito. Tingnan niyo po ang Islam sa pamamagitan ng mga totoong mga Muslim na nagsasabuhay sa totoong diwa ng pagiging Muslim. Ang diwa ng pagiging Muslim ay ang pagsuko, pagtalima, pagsunod, pagpapasailalim sa kautusan, kagustuhan ng Diyos. Kaya sa amin, sagrado po ang pangalang Muslim. Kaya nasasaktan po kami na sa tuwing mayroong nakakagawa ng krimen, kaya hindi mabuti, ay pinapangalan yung salitang Muslim. Isang Muslim, ganito. Which is, hindi yun karapat-dapat na itawag doon. Sa punto na yun, kasi bakit? Kasi, ang tatakbo agad sa bawat nakakarinig, ang tatakbo sa isipan, ganito pala yung mga Muslim. Diba? Unfair yun sa amin. Ganong pamamarang pagbabalita. At tanungin ko kayo mga bro, ito, totohanan na to tanungin ko kayo, meron na ba kayo narinig na uri ng pamamarang ng pagbabalita? Isang Catholic, Wala pa. isang Iglesia ni Cristo, isang Sabadista, isang born again, isang dating daan, isang etc. Meron na ba kayo narinig? Isang ganito, kaanib ng ganito, nakapatay ng rape ng anak, ganito. Pero bakit sa aming mga Muslim, unfair naman ata, na dinadamay yung salitang Muslim na which is napakasagrado sa amin yung pangalang Muslim. Kasi yung Muslim, salitang Muslim ay wikang Arabic na ang ibig sabihin ay sumusuko, tumatalima, nagpapasailalim sa utos kagustuhan ng Diyos. Hindi po kagustuhan ng Diyos ang basta-basta ka lang kumitil ng buhay na inosente. Hindi po kagustuhan ng Diyos na mang-rape ka ng bata. Hindi po kagustuhan ng Diyos na kumbaga gumawa ka ng kasamaan, krimen. Di ba? Sir, may Araw-araw. tanong po ako. Kailangan po ba sa simbahan niyo po kayo nagdadasal or Very pwede sa good. bahay? Masyaallah. Ang gaganda ng mga tanong niyo. Ang gaganda. Parang ayaw ko tuloy itigil itong pag-usap-usap natin kasi napakamahalaga. Okay, very good. Napakagandang niya. Kabilang sa in-specialize ni Allah sa ummat na ito, sa mga tao na saklaw ng pagiging propeta ni Muhammad. Actually, mga taong saklaw ng pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi siya po yung huling propeta. Pagkatapos na wala nang darating propeta, yung totoong propeta. Ang magsisisulputan na lang ay mga bulaan ng mga propeta, mga sinungaling ng propeta. O sa Jessica Sorry po, may mga subhanallah, mga bulaan po yan. Huwag po tayong magpapaniwala sa mga yan kasi wala na pong darating na propeta after ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun po. Kabilang sa in-specialize dito ni Allah, yung ummat na ito, tao na saklaw ng kapropetahan ni Muhammad, ay ang lahat ng lupa, yung lupang ito, ay ginawang pwedeng pagsambahan. As long as malinis siya. Malinis siya. Kaya kami, kapag nasa biyahe kami, naabutan kami ng sala, yung Muslim, kapag nasa biyahe siya, kapag dinatnan siya ng oras na kailangan na niya magsala, magdaos ng pagdarasal, kahit saan yan, kahit nasa lupa, kahit nasa barko, makakita lang yan siya ng lugar na pwede niyang kumbaga makapagpatira pa doon, ay magsasalain, magdarasal yan. Kasi inopen sa umma na ito, mga tao na ito, ang buong kalupaan na pwede tayong magdasal. Basta't malinis.
Sa masjid, yung mga bahay dasalan namin, sa mga malalapit dito, ay sila po yung obliged na magsala dito. Yung mga kalalakihan, obliged po sila na magsala dito kapag, kumbaga, kaya nilang matugunan ang obligadong ito. Sila po ay magsasala sa mga masjid. I have my last question. Okay. Just tell us, why our brothers maraming asawa, you could have more wives. Na nasa GMA ron ang legal wives. Legal wives, ha? Intermarriages. Okay, legal wives. Okay, so bakit maraming asawa ang mga Muslim? Ganun po ba? So, grabe naman po kayo, Sean. Okay, so unang-una, dapat malaman ninyo na nilimitahan lang sa amin. Actually, nung unang panahon, hindi hanggang 4 lang. Kung kayo, magbabasa po kayo ng Biblia, I think nagbabasa naman po kayo ng Biblia, mababasa niyo doon, makikita ninyo na si Solomon, Prophet Solomon, ay marami siyang asawa. Mga propeta, gaya ng sinabi ko kanina, na sila yung pinaka-dalisay, pinaka-banal na mga tao kasi sila yung sugo. Nilalagyan nadadatnan ng revelasyon ng Diyos. So sila yung pinaka-banal. So paano ka makakapag-isip na halimbawa si Prophet Solomon, Sulaiman sa amin, o kaya si Prophet Abraham, mayroon siyang 2 asawa, si Hajar at saka si Sarah. So hindi po natin masasabi na paano nagawa yun ni Abraham. Naging 2 yung ano niya, napakaano naman niya, ganito. So hindi po natin masasabi yan kasi unang-una, inunahan na tayo na sila ay dalisi ng mga tao, sila ay mga banal na mga tao. Hindi sila gagawa ng mga mabibigat na kasalanan. Okay? While samantalang kung titingnan natin yung mga sinaunang mga tao, hindi po yan masama. Hindi po yan masama. At wala ding mapapatunayan even in the Bible, lalong-lalo na sa Quran, na bawal mag-asawa ng higit sa isa. Okay? At nilimitahan lang sa amin. Pag sinabi natin, napakaraming asawa ninyo, hindi naman po makatarungan yun. Kasi pag napakarami, maring umabot ng 10, maring umabot ng 20, napakarami, grabe naman, napakarami. So, actually, nilimitahan lang sa amin. Pwede kami mag-asawa ng 1, 2, 3, 4 kung kayang panindigan yung mga obligasyon. Ha? Kung pag-aaralan yung obligasyon sa pagkakaroon ng asawa ng more than 1, napakabigat po. Pag-aaral, yung taong mag-aaral ng mga obligasyon, baka sabihin niya, ayaw ko na mag-asawa ng more than 1, kaya isa na lang. Ito ang pagkasabi ni Allah sa banal ng Quran. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Sa malapit-lapit na kahulugan o kaya pagpapaliwanag, kaya't mag-asawa kayo mula sa mga mabubuti sa mga kababaihan, 2, 3, 4. 4 nilimitahan doon, hanggang 4 lang yung sinabi ni Allah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Subalit kung kayo ay mangangamba na baka hindi kayo maging makatarungan, isa na lang. Mainam yung isa na lang kaysa magkasala ka. Kaya ako, isa pa lang yung asawa ko. Kasi natatakot ako na baka hindi. Actually, dito sa Ormoc, bilang lang yung may asawa na more than 1, bilang lang po. Bilang lang. Pinahintulutan lang po kami kung kaya na may sakatuparan yung obligasyon. Hindi obligado talaga na pag Muslim ka, kailangan meron kang 4 na asawa, ganito ha. Kami, kahit na hanggang 4, legal naman. Hindi katulad sa iba, na isa yung legal, pero sa labas, mahigit 10. Sinisikreto, mahigit 10.
So kami, wala po kaming tinatago kung mayroon naman kaming kasi legal naman sa amin. Sa mata ng mga tao, sa mata ng Diyos. Kaya hindi po namin ito So, Imam, thank you very much. Abot na tayo ng oras.